Opo, wala pong TRO. Iba ho kasi yung TRO tinatawag, no? Yung po ay temporary restraining order. Ang ipinail po namin kasi ay dalawa. No? Una po ay yung writ of habeas data na ipinail po namin 2 days ago. Yung po ay civil case. Ang layunin po noon ay pigilan ang pagpapakalat ng anumang impormasyon, sensitibo, personal sa aming kliyente na nakakasira o nagbibigay panganib sa kanyang buhay, seguridad, no, at sa kanyang pamilya. Kabilang dito yung teaser video, no, at iba pang pictures, pangalan niya na ikinakalat ng mga respondent, particular si Mr. Daryl Yap. So yun po yung writ of habeas data. Kasama sa aming hinihiling na tanggalin, no, i-take down ang anumang posts, lalong-lalo na yung teaser video, at pigilan ang pagkakalat pa nito. At gayon din ang sinasabing pelikulang ilalabas ngayong Pebrero. So yun po yung sakop o saklaw nung writ of habeas data. Ayun, mas matindi pa pala, Romel, sa sinabi natin kanina, yung saklaw nito, di ba? Attorney, kami po ay interesado lamang. Kilala po namin si Bossing Vic bilang a man of few words. Noong nagkaharap po kayo at naglantad siya sa inyo ng kanyang saloobin tungkol dito sa clickbait viral video na ito, ano po ang sinabi niya sa inyo? Ang sabi po niya, sanay na siya sa ganitong mga pakulo. Sabi niya, no, mga pakulo ito sa paglalayon na magbenta ng pelikula o programa, normal ito. Kaya lang ang sabi niya, ang hindi niya matatanggap at kailangan na niyang palagan at umaksyon ay yung kanyang asawa o pamilya na dadamay na. May mga threats na natatanggap yung pamilya, lalong-lalo na sila Miss Pauline. Kung makikita niyo yung mga comments, may mga threats na i-rape, may mga threats messages daw po. Yes, may mga rape threats, may mga threats na kikidnapin ng anak, may mga threats na at yung bata binubuli sa eskwelahan. Ito yung mga bagay na hindi na matanggap ni Bossing Vic, na bakit pati ang pamilya nadadamay sa isang irresponsableng paghahayag ng mga bagay na wala namang katotohanan.